Hey Maxpart, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na kapag ginawa mo ay tiyak na matatakot ang lalaki na mawala ka. At kung handa na kinatmasaka po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay guys na kapag ginawa mo ay talaga namang matatakot ang lalaki na mawala ka is kapag hindi siya consistent sa'yo, maging cold ka. Yan ang unang paraan kay inspired upang ang isang lalaki ay talaga namang matakot na mawala ka. Nakikita mo ba na para bang masyado na siyang kampante? Alam niyo, makikipag sa mga dahilan kung bakit ang lalaki hindi na consistent sa'yo, ay masyado na siyang relax. Masyado na siyang kampante. Kaya nga hindi na siya masyado nag-e-effort, di ba? Hindi na nga consistent. Kasi okay na siya sa'yo. At wala kang pagbabago kasing ginagawa sa inyong relasyon at sa pinapakita mo sa kanya. Kaya dapat may baguhin ka upang magbago din ang reaksyon niya. At magkaroon siya ng takot na mawala ka. Sa mga paraan kay Inspired, maging cold ka. Kay Inspired, ba't kailangan ko namang manlamig sa partner ko? Porket ba hindi siya consistent sa akin? Alam nyo, kailangan kay Inspired ang lalaki, makitaan kanya ng pagbabago upang meron din siyang baguhin sa sarili niya. At ang babaguhin niya sa sarili niya ay depende sa kung anong makikita at mararamdaman niya sa iyo. Kapag ipinaramdam mo sa kanya na nalalamig ka na sa kanya, doon lang magsisimulang kumilos yan. Doon lang magsisimulang mag-effort yan. Doon lang magsisimulang maging consistent yan. Kapag nakita niya ka-inspired na palayo ng palayo ang loob mo sa kanya. Kapag nakikita at nararamdaman niya na nagbabago ka na sa kanya, mawawala ang pagiging kampante niya. At doon magiging consistent siya. At matatakot siya ka-inspired na mawala ka sa kanya. Pangalawang bagay na dapat mong gawin upang lalaki matakot na mawala ka is kahit anong ipakita niya, alagaan mo pa rin ang sarili mo. Yung pangalawa inspired. Yung iba kasi porket nakikita na yung lalaki hindi na consistent, matigas na ang ulo, at nagbabago na yung ugali, at tila ba hindi mo na maramdaman na mahal ka niya, doon, para bang wala ka ng ibang ginawa kundi mag-isip, maglugmok, at pabayaan ang sarili. Dahil sa stress at lungkot, huwag ganyan ka-inspired. Kahit anong ipakita sa'yo ng partner mo, okay man o hindi, masaya man o hindi, talaga namang ka-inspired, alagaan mo palagi ang sarili mo. Sapagkat wala kang ibang kakampi. O bukod sa Diyos, ang kakampi mo yung sarili mo. Yang katawan mo, yang itsura mo. Yan ang yan ang pambala mo dito sa mapanghusgang mundo. Kaya alagaan mo ang itsura mo, alagaan mo ang katawan mo, alagaan mo ang kalusugan mo, ang sarili mo. Magpaganda ka, mag-ayos, mag-workout upang talaga namang ka-inspire na lalaki ay matakot din na mawala ka. Kahit na anong pinapakita niya ngayon sa puso niya, meron pa rin takot niya na mawala ka kung nakikita niya meron kang value. Paano pag pinabayaan mo ang sarili mo, mawawalan ka ng halaga sa kanya? Ngayon pa nga lang, medyo nanlalamig na siya, papabayaan pa sarili mo, di lalo na. Pero kung ano man ang pinapakita niya, inalagaan mong sarili mo, talaga naman darating ang pagkakataon na mapapaisip siya na mali ang ginagawa niyang ganyan sa'yo at dapat kanyang pahalagahan. Dahil bago mahuli ang lahat, talaga naman ka-inspired. Sa mga sikreto, mag-self-improve, mahalin ang sarili, at huwag puro lalaki. Sa mga sikreto upang lalaki ay matakot na mawala ka ka-inspired. Pangatlong bagay na dapat mong gawin upang matakot ang lalaki na mawala ka sa kanya is huwag gawing sentro ng mundo mo ang inyong relasyon. Yan ang pangatlo ka-inspired. Huwag mo siyang gawing mundo mo. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa inyong relasyon lang. Dapat meron kang mga ibang pinagkakaabalahan. Dapat hindi siya lagi ang nakakausap mo. Hindi siya dapat lagi ang binibigyan mo ng panahon. Hindi na uubos ang oras mo sa pakikipag-usap o pakikisama lang sa kanya. Dapat meron kang ibang ginagawa, productive kasi ibang bagay, progressive ang buhay mo, hindi lang puro love life. Talaga naman ka-inspire sa mga pinakasikreto dito sa relasyon upang ang partner nyo ay lagi kang kabaliwan, hanapin at mamiss. Paano kanya kababaliwan at hahanap-hanapin? Paano tataas ang value mo kung lagi kang nandyan sa tabi niya at lagi kang masyado kang needy sa kanya? Pagsasawaan ka niyan, manlalamigin sa'yo. At hindi kanya hahabulin at hindi kanya kababaliwan. Baka hindi rin siya matakot na mawala ka. Ka-inspired, wag ganyan. Dapat
Ang buhay mo ay dapat nakasentro unang-una sa Panginoong Diyos. Pangalawa, dapat nakasentro rin sa mga pangarap mo. Siyempre, hindi mo rin naman siya kakalimutan ng pag-ibig mo, ang lalaking minamahal mo. Pero dapat ka-inspired, matuto kang mag-manage ng buhay mo. Balance dapat ang lahat, hindi puro love life. Yung iba na uubusan ng salapi dahil sa love life eh. Yung iba na uubusan ng lakas dahil sa love life. Yung iba na uubusan ng pagkakataon sa buhay dahil sa pag-ibig. At na maraming nasasayang dahil sa pag-ibig. At puro lalaki na laging laman ng utak niya. At wala nang ibang ginawa kundi ang umibig. Walang masama kung ang umibig. Pero dapat ka-inspired, inuuna mo rin ang ibang bagay sa buhay mo, trabaho, negosyo, at talagang kalusugan mo, pamilya mo, kaibigan mo, pangarap mo, ang Panginoong Diyos. At ang lalaki ay lagi pa rin magmamahal sa iyo. Kapag nakikita niyang hindi mo siya ganun kamahal, pero hindi ka rin naman nagkukulang sa kanya, matatakot siyang mawala ka, ka-inspire. Pangapat na pwede mong gawin ka-inspire upang matakot ang lalaki na mawala ka sa kanya is manatiling mabuting tao. Yun ang pang-apat ka-inspire. Eh baka sabihin ng iba ka-inspired, inaabuso na ako eh. Grabe na yung mga pinapakita at ginagawa sa akin. Magiging mabuti pa ba ako sa kanya? Palagi kang maging mabuting tao. Sapagkat ang pinakaunang nag-utos niyan, syempre, ang Panginoong Diyos. Pangalawa, yun naman talaga ang tama. At isa pa nga, sa mga pinakadakilang utos, mahalin mo ang iyong kapwa nang gaya ng iyong sarili. Ka-inspired, ang hirap gawin. Lagi ako sinasaktan yan. Palagi ako minumura niyan. Palagi ako sinisiraan yan. Palagi ako niloloko. Palagi ng babae. Palagi akong pineperahan. At iba pa, ka-inspired. Mahal mo pa rin. Kaya ka nga nandyan. Puro ka reklamo. Pero hindi mo naman kayang iwan. Puro ka dada. Puro ka pagdadabog. Pero hindi mo naman kayang layuan. So, anong dapat mong gawin? Manatiling maging mabuting tao. Piliin mo pa rin maging mabuting tao. Kaya inspired kapag ginawa ko ba yan, matatakot siya na mawala ako sa kanya. Malaki ang posibilidad na maramdaman niya yon. Sapagkat ka-inspired ang mga ganyang klaseng tao, tinatablan din yan. Kahit lalaki pa yun na may matigas na puso, pag pinakitaan mo yun ng kabutihan, lalambot din yan. Ka-inspired. Pero, dapat meron ka ring limitasyon. Ang pagiging mabuti ay maganda. Pero ang pagiging sobrang mabuting tao, hindi na rin maganda. Dapat sapat lang ng pagiging mabuti mo. Ang pagkakaroon ng limitasyon ay talaga namang ka-inspired kapag sobra na sa'yo, ay bumitaw ka. Pero magpakita ka ng kabutihan sa kanya at huwag kang gaganti. Gumanti ka sa pamamagitan ng pag-self-improve o pag-unlad ng sarili mo o ng buhay mo. Hindi yung sasaktan mo siya at gagawa ka ng masama. Manatiling mabuting tao. Yan ang pinakatotoo sa lahat. Upang ang Panginoong Diyos kampihan ka at ang mga tao sa paligid mo ayunan ka. At ang puso niya'y hanapin ka. At ang isip niya'y kabaliwan ka. At sa katagalan maisip niya na hindi ka na dapat niyang pakawalan pa dahil ganyan ka. So sa mga sikreto ka-inspired upang ang lalaki ay makaramdam ng takot na mawala ka. Hindi niya gustuhin mawala ka. At lagi pa rin niyang mahalin ka-inspired. Panglimang bagay is dapat mong gawin upang matakot ang lalaki na mawala ka is tagalan mo minsan ng mga pag-reply sa mga message niya. Ilang palima ka-inspired na technique dyan, strategy yan. Alam nyo, ka-inspired, kapag ginawa mo yan, sigurado ka-inspired, imposible na hindi kanya isipin. Imposible na hindi kanya hintayin. Imposible na hindi siya ma-curious sa'yo. Imposible na hindi kanya hanapin, isipin, pagtakahan ang mga bagay kung bakit ang tagal mong mag-reply o mag-respond sa mga message niya. Doon nagiging mas lalo kang maging mahalaga sa kanya. Mas lalo kang nagiging importante sa buhay niya. Mas lalo niya nasasabi sa sarili niyang kailangan kanya. Yun. Huwag mong ipakita ka-inspire na sobrang atat ka. Huwag mong ipakita na sobrang miss na miss mo siya. Huwag mong ipakita ka-inspire na sobrang kasimbilis mo pa si Boy Kidlat. Huwag mong ipakita na sobrang wala ka ng ibang ginawa sa buhay mo kundi mag-abang lang sa kanya. Lalaki yung ulo niyan. Imbis na makita niya ang value mo, imbis na masabi niya sarili niyang mahalaga ka, baka hindi niya maisip yun. Iba pa ang maramdaman niya o baka sa iba niya pa maisip yan. Imbis na sa'yo. Tagalan minsan ng pag-response. Tagalan minsan ng pag-reply. Huwag nagmamadali. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Tapusin mo yan. Ang lalaki makakapaghintay yan. Lalo na kung hindi naman emergency. Pero alam kung emergency. Pero kung hindi naman, diba? At may kailangan kang gawin mo. Hindi puro lalaki. Bakit? Pag siya, nag-message ka, tagal niyang mag-reply. Tapos ikaw, hindi mo pwedeng gawin yon.
Bakit? Ano bang mas mahalaga? Yung pag-reply mo sa kanya o yung pinapagawa ng boss mo sa'yo? O yung pag-unlad ng negosyo mo? O yung pagsunog ng bilbil mo? O yung pag-aayos ng mental health mo? O pagkakaroon mo ng peace of mind? Mas mahalaga ba yung mabilis na pag-reply mo sa kanya kaysa sa mga bagay na yon? O yung pagtulong mo sa iba? Makakapaghintay ang lalaki. Ipinapakita mo po sa kanya ka-inspired na meron kang silbi sa mundo. Ipinapakita mo po sa kanya na hindi mo siya ganung kamahal. Hindi lalaki ang ulo niya at lagi pa rin siya mag-ahabol sa'yo. Talaga naman ka-inspired sa isang pinakasikreto upang ang isang lalaki laging makaramdam ng takot na mawala ka at lagi kanyang pahalagan at lagi kanyang mahalin sa inyong relasyon ka-inspired. Maxpert, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po subscribe, Maxpert, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpapayo, humingi ng advice o magpa-coaching, message lang po ako sa aking Facebook. Ayun yung profile picture ko sa Facebook. Kapag nakita nyo yan, search nyo, message lang po ako. Mismo yung makakabasa nun at magre-reply sa inyo. At sa mga gusto makapanood ng mga video ko sa TikTok, ayun po yung lagi kong ginagamit sa TikTok. At yung mga nagko-comment sa baba, mamimili ako dyan, gagawan ko ng video. Yung mga nagtatanong, doon ko sasagutin, gagawa ko ng video, i-upload ko sa TikTok. Maraming salamat. Maki-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.